Okay, good morning, good afternoon, and good evening saan man sulok tayo ng daigdig. Meron lang akong gustong iparating sa inyo na yung manifesto na ginawa natin, manifesto support General Dado doon sa kanyang final na case against General Dado, yung inciting to sedition. Tingnan nyo sa Google's or dictionary, ano ang definition, ano ang explanation ng inciting to sedition. So with that case, normally you incite, you challenge the Filipino people and the government na to overthrow the government. Kung walang action, walang nangyari, cannot be considered inciting to sedition. Kung mayroong kumilos at nag-failure, yun na yun, pasok doon, talagang pasok na pasok. Pero alam naman ni General Torre na sa elements of evidence requirements, mahirap makalusot sa korte or sa piskal. So, anong purpose nila for that? Una is mabigat yung charges. Pangalawa is to destroy the image of our leader, si Supremo nga. So, bilang isang naniniwala sa ating leader na sinasabi natin na pag-asa ng ating bayang Pilipinas, ano ang mabibigay natin? Normally, siguro financial support. Pero yung financial support, maraming pwedeng tumulong doon, yung may kakayahan. Pero ang kinakailangan natin, moral and spiritual support. So, paano natin gawin yung moral and spiritual support? Gumawa tayo ng manifesto na kung saan ay mag-manifest kayo doon na kayo ay hindi naaayon sa aksyon ng gobyerno na mapaila ng charges si Supremo. So, yun. So, dapat tulungan natin siya. Mayroon kaming pinakalat ngayon na manifesto, magtulungan tayo. Paano ba ang gagawin ninyo? For example, sa isang page, isang bond paper, lahat kayo nakapirma doon. Hindi nakapirma. Nailagay nyo lahat ng pangalan na kayo mismo po na pumapayag na ilagay. Kung maaari sa baba, ilalagay nyo yung signature na sinisirtify mo na itong mga pangalan sa taas ay pumapayag sila. Nailagay ang pangalan nila na kontra sila sa aksyon ng ating gobyerno. Mali. Ano? So, yun dapat ang gagawin natin. Tulungan natin. Sana umabot man lang ng 10 milyon, okay na. Pero pakibilisan lang ninyo. Kasi yung ating mga manifesto, ipapala natin sa ibang bansa. Na kung saan maraming bansa na kilalang FGF, na pag gano'n na hindi maganda ang patakbo ng gobyerno, what I mean, yung ruling nila sa demokrasyang bansa ay laban o mali ang sistema, ikukondem nila ang gobyerno. Paano nila ikukondem ang gobyerno? Sa pamamagitan ng walang maibigay na suporta in case of emergency or not in case of emergency. Gusto na lang tulungan lang ating bansa. So, ganun yun. Sa isang page, ilagay nyo pangalan yun. So, kung halimbawa, katulad ng Agilang Manlalaban, Agilang Manlalaban, ay mag-signature kayo, maglagay mga pangalan. So, ibig sabihin, yung 10 milyon na miyembro o 12 milyon na miyembro ng Agilang Manlalaban, ilang pages yun? Siguro maaring one dream. So, yung papel na yon i-attach doon sa manifesto para madali lang
itutotal lahat kung ilan na yung nagmanifesto. Itutotal natin para makita. Then kung wala silang tiwala, saka natin ilalabas yung dokumento na ito yung mga pangalan. So yun yung gagawin natin, ano? Mga FGF, magtulungan tayo, walang iwanan. Tayo ang pag-asa ng bayan, tayo ay magkaisa para sa katotohanan. So yun lang gusto kong iparating sa inyo, mga kababayan. Tulungan natin kasi yung purpose na ginawa ng gobyerno, hindi yung para mapaila ng charges hindi yung para makulong si Supremo kasi alam naman hindi magtagumpay, is to destroy the image of leadership of Supremo. Pangalawa, matakot na ang ibang vloggers na magsalita against the government. Mawala na yung freedom of expression. So yung freedom of expression, mawawala. So yun ang sinasamantala nila. So mga kababayan ko, mga ka-FGF, bilisan natin ang pagpalaganap ng manifesto. Dahil ang gobyerno talagang sisikapin nila man-neutralize ang Filipino Guerrilla Forces. Kaya kung naumpisahan, ginawa nila dapat kay Supremo, baka nakalagay doon et al. So ibig sabihin ng et al, lahat tayo, lahat ng membro, ano? Pero kung lahat tayo ng membro sa bilang ng 40 million na nga, kasi yung Bagani, suspect ko na nabili na. Ano, so binainos natin. Marami na rin talaga nabili sa atin. Pero marami pang natitira. Yung mga grupo na may pong prinsipyo, hindi kayang bayaran. Kasi ang kalaban natin sa totoo lang, trillion of pesos ang ating kalaban. Tayo, trillion of centavo. Ano? Trillion of centavo mayroon siguro tayo. Wala pa nga. Ano? Wala pa. Wala nga. Hindi nga tayo makakilos. Mahirap kami makakilos. Kasi nga kulang kami ng pinansyal sa pagkilos. Pero hindi kami mawala ng pag-asa nang dahil lang sa walang suporta o walang budget. Kung tayo ay mahal natin ang bayan at naniniwala tayo sa katotohanan, hindi tayo susuko, lalaban tayo. Ay, sabi nga nila, mga senior tayo. Kaya nga senior tayo, lalaban tayo hanggang kamatayan. Kasi nga, sa huling hura natin, ay may nagawa tayong maganda para sa bayan o para sa taong bayan. Mahirap yung, si ganito, si Commander Bukay, hanggang salita lang. Hanggang pakitang tao, nagpalista as commander. Tapos yun pala, nung magbanatan na, umatras. Nako, hindi ko kayang tanggapin yun. Sabi ko nga, hindi ko kayang matanggap na mamatay ako na ganun ang kwento sa buhay ko. Hindi ko prinsip yun. Mamatay ako na naiwan ko, hindi siya bumigay hanggang sa kanyang kamatayan. Sinacrifice niya ang buhay sa kanyang panindigan. So ganun tayo. Huwag tayong matakot, huwag tayong makuha ng bayad. Kasi ang pera ngayon, umiikot. Ngayon wala kami mapagkatiwala ni Supremo. Yung ang kasama namin kasama namin mismo, mayroong gustong sumira. So anong logic noon? Ang logic na nakita ko doon, sirain yung aming kasama ngayon para mawalan kami ng suporta. Yung sumisira naman yun, kunwari sip-sip sa amin, na sila magpapalakas, pero ang objective pala noon, nabayaran na sila. So sirain nila yung mga kwan para mawalan kami ng kasama, mawalan kami ng suporta. Sabi nga sa FGF, walang iwanan. Kaya tinitingnan ko ngayon, sino talagang commanders o FGF nakikilos. May mga kasama naman tayo ang hihirap kontakin. Tapos ikaw hindi kasi hinalagaan ko ang anak ko. Yung mga ganong katwiran, walang problema naman. Ang hiniling lang naman sa iyo, yung
social support, ibig sabihin communication. Kung ikaw, commander, utusan mo yung deputy mo o utusan mo yung mga kasama mo. Hindi ka nga pwedeng umalis kasi magbabantay ka ng anak mo eh. Pero yung cellphone mo, malayang makapag-utos hanggang ibang bansa, katulad namin ni Supremo. Ang mga kausap namin, mga ibang bansa. So, ganun tayo. Huwag tayong matakot. Ha? Huwag tayong matakot. Laban tayo. Dahil kung hihina tayo, lahat tayo, kakasuhan lahat tayo. Pag mahina tayo. Ipakita natin na matapang tayo. So, ang hudyat na ito, pag nailagay ang warrant of arrest at may ginawa silang warrant of arrest, sabay na tayo. Kasi sabay-sabay rin tayong isa-isahin. Pag mahina tayo, lalo tayong pahinain. Katulad yung maisog, lahat ng forma nila, hindi makaporma. So, ganon. Kilos tayo. Pasensya naman na sinabihan ko naman kayo na ito ang ating plataforma. Hindi po pwede na sumali ka lang para lang matawag ka miyembro ng FGF. Hindi yun. Dapat sumali tayo dahil bukal sa kalooban mo na tulungan ang sambayan ng Pilipino. Magkaisa tayo tungo sa kapayapaan at pagunlad ng bayan. Kasi nga ang administrasyon Marcos ay korap at mga malditong nasa gobyerno. Gagamitin nila ang batas laban sa atin na hindi nila alam na tayo dapat ang protektahan nila. Eh ngayon, tayo ang tinatakot. Yun yung masaklap. So hanggang doon lang tayo. Bilisan natin ang ating ginagawang manifesto. Isang page, sulat-sulat sa pangalan, isang page, sulat-sulat, mga 10 rim. Tapos na yan, abot na siguro ng 10 milyon. So yun lang, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Salamat.